Ms. Eileen, to abbreviate and save on the court's time, Ms. Eileen, kapag kami nagbigay ng impormasyon, naghahanap ng threat, baka may threat sa Vice President, may nagbigay ng impormasyon, walang threat. Ligtas ang Vice President pag nagpunta siya dyan. Hindi magka-classify yun na pwedeng bigyan ng reward at success? Magpo-fall po siya sa information. So, kailan lang magiging reward yun kapag kami naturo? Opo, kasi yun yung proof of success. Pare-pareho po kami na based sa joint circular po ang aming basis ng audit. Pero wala nga dun eh. So, interpretasyon mo, yan, at yan yung interpretasyon din ng mga nauna sa'yo, sa pagkakaalam mo? Sa akin po, yun po yung naging Sa'yo lang? interpretation. Opo. Okay. You may proceed, Attorney Salamat Christine. po, Your Honor. Okay, so sa tingin nyo, no, dahil gusto nyo dapat may huli, hindi part ng confidential activity yung crime prevention? Ganun ho ba? Hindi ho siya part nun? Pwede pong pakiulit? At hindi ho part yung crime prevention na walang nangyaring masama. Doon sa event na yun, hindi ho yun part ng confidential work or surveillance? Hindi pa po siya sufficient as proof of success. Hindi siya sufficient. So, dapat talaga may mangyari na krimen at may mahuli para po may proof of success tayo. Kasi nga po, meron po yung for payment of information and payment of reward. So, yung payment of information, yun kasi yung nakakatulong dun sa... Simple lang naman yung tanong ko, Celine, no? What if walang nangyari na masama dahil nga sa ginawang confidential work? At nag-certify ngayon sila, Chika, na walang nangyari na masama. There was no untoward incident. Ano yan? Your Honor, we Isn't object. that a proof of success or not? What is the objection of counsel? The question is speculative, Your Honor. This is not based on what ifs. This is based on facts and documents submitted, not on the what ifs of counsel for respondent. It's Your not a Honor. what-if counsel because it was stated in the report that there was no untoward incident. Actually, that would have been one of the questions of the presiding officer as well later on. Attorney Silene, ibahin natin ang payment for reward at payment for information. Ang payment for reward, yun ang hinahanapan mo ng success. Opo, tama po. Yung payment of information, hindi mo hinahanapan ng success yun. Hindi po. Tama po ba? Opo, tama po. So yung reward, kaya yung reward ang dinisallow at yung information, hindi mo dinisallow yung bayad na yun, di ba? Hindi po na-disallow yung purchase of information. So ang dinisallow mo lang ay yung payment of reward, for rewards rather. Opo, tama At yun po. ang hinahanapan mo ng success, hindi yung information. Hindi po. Magkaiba yun. Opo, magkaiba po yun. Okay. You may proceed, counsel. Okay. So, doon sa payment of success, no? Bilang requirement nyo na may dapat nahuli, no? So, ibig sabihin ho ba nun, dapat may mangyaring masama para may mahuli? Kasi po, gaya nga po nung kaninang Hindi, dinidifferentiate ko. sagutin nyo lang ho yung tanong ko. Simple lang naman yun, di ba? Kailangan may mahuli. So, ano ho ba yun? Dapat may mangyari yung masama para may mahuli? Yun mo, di ba po ang nakalagay doon sa probable threats is may NPA. Ang hinahanap ko po kasing proof of success doon, yun nga po, kung may nahuli ba. Kasi yung pagkakaroon ng untoward incidents, pwede po yun kasing mag-fall sa purchase of information. Dahil sa purchase of information, nagkaroon ng, there were no untoward incidents. Yun po kasi yung parang pagkakaiba nila sa payment of rewards. Okay, so yun yung interpretasyon mo, no? So, bawal magbayad ng reward dahil nagkaroon ng tip na may information na may mga taong may gagawin na masama. Your Honor, Tapos, Your Honor, I'm on cross-examination. Tapos, Counsel to finish. napigilan natin kasi nga hindi tayo pumunta sa lugar na yon, hindi tayo nag-conduct ng event sa petsa na yon based on confidential information. So, walang untoward incident. So, Your- bawal ho bayaran ng reward yung tao na, Excuse me. nagbigay ng information Are you na yun. done with the question? Don't I answer. think right now she is. I make an objection, Your Honor. Yes, what's your objection, counsel? Your Honor, the counsel is now asking a misleading question. She is mixing payment of rewards and payment for information, Your Honor. The list
required by this witness is for payment of rewards. Precisely, payment of information is not disallowed. Now, counsel is saying payment of information is may we ask her to reform? Is she Yeah, I referring to can. payment of rewards Reward, or Your Honor. payment for information? Because the information here is not disallowed. Again, It's not counsels. disallowed in the AOMs, Your Honor. Again, counsels, kindly address Your the Honor, court or the presiding officer and not talk to each other directly. Miss Eileen, to abbreviate and save on the court's time. Miss Eileen, kapag kami nagbigay ng impormasyon, naghahanap ng threat, baka may threat sa Vice President, may nagbigay ng impormasyon, walang threat. Ligtas ang Vice President pag nagpunta siya dyan. Hindi magka-classify yon na pwedeng bigyan ng reward at success. Hindi naman kailangan, di ba? Sanay tayo sa reward na nakatakip yung mukha, di ba? Tinuro kung saan nagtatago yung akusado, tinuro kung saan nagtatago kung sino man. Di yun, reward. Pero wala bang reward kapag ka sinabing, okay, magpunta dyan. Walang problema. Wala kayong kailangan alalahanin. Is that information or can that also be reward? Magpo-fall po siya sa information. So, kailan lang magiging reward yun kapag ka may naturo? Opo, kasi yun yung proof of success. Tuloy niyo po. Yun yung proof of success ng information na ibigay kasi may na-apprehend po or yun po, ganun po. Yun, ulitin ko po yan ang interpretasyon nyo pero wala po yan sa Joint Memorandum Circular. Opo, based po sa, yun po lang yung hinihingi under item 4.8.5.b. Ngayon, saan nyo ba binasa ang interpretasyon nyo yan? Yan ba yung ginawa ng lahat ng mga nauna sa inyo sa pwestong yan? Kinopya nyo lang or sarili nyo po yan at ngayon lang ginawa yan? Doon po sa mga ibang na-audit ko, ang ina-attach po talaga nila is yung payment of rewards na may mga nahuli po. So lahat ng in-audit nyo nung nakaraan, for consistency sake, merong nahuli o na-apprehend. May ganun pong mga naka-attach na mga dokumento. At tulad dun sa iba, kapag walang nahuli o na-apprehend sa reward, ine-AOM o dinidisallow o sinususpend nyo. Hinahanapan po namin ng proof of success. Opo. Na may nahuli nga. Opo. To prove consistency on your part. But do you have any knowledge na yung mga predecessor mo, yan din yung standard na ginamit? Pare-pareho po kami na based sa joint circular po ang aming basis ng audit. Pero wala nga dun eh. So interpretasyon mo, yan at yan yung interpretasyon din ng mga nauna sa'yo sa pagkakaalam mo? Sa akin po, yun po yung naging Sa'yo lang? interpretation. Opo. Okay. You may proceed, Attorney Salamat Christine. po, Your Honor. I will go back to the podium. After nung na-evaluate niyo po yung mga responses po, no, ng OVP, and including the DepEd, of course, no, nag-issue po kayo, okay, sa OVP muna tayo, nag-issue po kayo ng notice of suspension. We're referring to the Office of the Vice President. Opo, yung sa fourth quarter. Ang nag-issue pa po nun is si Mr. Hindi, ang tanong ko for the year 2023, first to third quarter, may notice of suspension mo ba na na-issue? Wala po. Okay. Okay, punta tayo dun sa fourth quarter ng 2022. Sige, dun muna tayo. Balik tayo sa... Kasi hindi naman kayo yung nag-issue ng AOM dun sa fourth quarter po, di ba po? Nag 2022? Hindi po. Oo, sige. So, dun na tayo sa notice of suspension kasi naabutan nyo na ho yun, di ba po? Opo, tama po. Okay. So, dun sa fourth quarter ng 2022, no? Nag-issue kayo ng notice of suspension dated December 13, 2023. Tama po ba? Opo, tama po.